Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan at ngayon bubuksan natin ang isang kwento na puno ng damdamin, revelasyon at katotohanan. Ang kwento ni Priscilla Meireles at John Estrada sa isang eksklusibong panayam kay Darren Davila. Ibinunyag ni Priscilla ang mga hinintay natin, ang mga dahilan sa likod na kanilang paghihiwalay, ang mga hinintay nating nasagot sa mga chismis at ang kanyang matatag na paninindigan bilang babae, ina at dating reyna ng kagandahan. Pero mga kaibigan, hindi ito basta chismis. Ito ay pagtalakay sa pagpapahalaga sa sarili, sa respeto at sa katotohanan sa likod ng mga relasyon na hinintay natin. Kaya tara, simulan natin. Noong 2011, naging balita ang kasal ni Priscilla Meireles at Miss Earth. Ang Miss Earth 2004 at John Estrada, isa sa pinakasikat na aktor sa industriya ng showbiz. Isang fairy tale ang tingin ng marami, ang reyna ng kagandahan at ang heartthrob na aktor. Pero mga kaibigan, tulad ng sinabi ni Priscilla, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kasal, kundi tungkol sa mga hamon na hinintay natin sa likod ng kamera. Sabi nga, ang kasal ay parang pelikula. May script, may direktor. Pero pagdating sa totoong buhay, minsan ad-lib na lang ang labanan. At sa kaso ni Priscilla at John, mukhang maraming eksena ang hindi natin napansin. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga revelasyon ni Priscilla. Sa kanyang panayam, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa akin. I endured a lot, people have no idea. Anong mga hinintay natin sa likod ng kanilang paghihiwalay? Anong mga hamon na kinaharap ni Priscilla bilang asawa? Ang sinabi ni Priscilla tungkol sa colorful life ni John, ano ang ibig sabihin nito? John is very friendly guy, sabi niya. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may mga kwento ng lack of respect na binanggit niya. Ang mga isyong hindi lamang tungkol sa chismis ng ibang babae, kundi sa mas malalim na problema sa kanilang relasyon. Ang Boracay issue noong 2024, totoo ba ang mga chismis? Ano ang epekto nito sa kanilang pamilya? Ang pananaw ni Priscilla sa pagpapatawad, I forgave him many years ago, but I do not forget. Isang malalim na diskusyon kung ano ang pagpapatawad sa konteksto ng isang relasyon. Hindi ito simpleng kwento ng pag-ibig na natapos. Ito ay kwento ng isang babae na pinili ang kanyang dignidad kaysa sa pag-a-adjust sa isang buhay na hindi na tumutugon sa kanyang halaga. Sabi ni Priscilla, I don't adjust. At mga kaibigan, hindi ba isang makapangyarihang pahayag iyon? Sa showbiz, ang spotlight ay madalas nasa leading man. Pero sa kwentong ito, si Priscilla ang tunay na bida, hindi dahil sa kanyang korona, kundi dahil sa kanyang tapang. Nung umalis si Priscilla sa kanilang tahanan kasama ang kanilang anak na si Aneta, malinaw na ang kanyang desisyon. The book is closed. Pero bakit nga ba siya umalis? Ano ang nagtulak sa kanya na iiwan ang buhay na hinintay natin? Ang sinabi ni Priscilla, I don't think anyone who lives there who has the intention of getting your husband back. Ang kanyang paninindigan bilang ina, anong epekto ng kanilang hiwalayan kay Aneta? Ang mga pagtatangka ni John na makapagbalikan, does constantly, sabi ni Priscilla, pero bakit hindi siya bumalik? Ang pagpapahalaga sa sarili, he doesn't love me in the way I deserve to be loved. Isang malalim na pagsusuri sa kung ano ang ibig sabihin ng deserving love sa modernong relasyon. Sa kultura natin, madalas sinasabi na tiisin mo na lang pagdating sa relasyon. Pero si Priscilla, mga kaibigan, ay nagbigay ng isang aral. Ang pag-alisa ay hindi pagkatalo. Ito ay pagpili sa sariling karapat-dapat. Sabi nga, ang tunay na reyna ay hindi lang nakaupo sa trono. Siya ang gumagawa ng sariling korona. At si Priscilla, ginawa niya yon ng buong tapang. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Ano ang natutunan natin mula sa kwento ni Priscilla at John? At paano ito nakaapekto sa ating pananaw sa relasyon, pamilya at pagpapahalaga sa sarili? Papel ng respeto sa isang relasyon. Anong ibig sabihin ng lack of respect sa konteksto ng kanilang kwento? Ang kultura ng showbiz. Paano maapektuhan ng publiko ang kanilang personal na buhay? Ano ang mga komento sa online, she's losing weight, she get him back. Ano ang epekto ng mga ganitong chismis? Ang pananaw ni Priscilla sa pagiging ina at provider, I respect him as the father of my daughter. Ang mensahe ni Priscilla kay John, I have no regrets, but his best is not what I need. Mga kaibigan, kung ikaw si Priscilla, anong gagawin mo? Mag-a-adjust ka ba o pipiliin mo rin ang sarili mong halaga? I-share nyo yan sa comment section.
Bilang pagtatapos mga kaibigan, pag-usapan natin ang inspirasyon mula kay Priscilla. Siya ay hindi lang isang beauty queen. Siya ay isang simbolo ng lakas, tapang at paninindigan. Ang mga aral mula sa kanyang kwento, ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagrespeto sa inyong dignidad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na paglimot. Ang pag-alis ay hindi pagtakas. Ito ay pagpili ng mas magandang bukas. Ang papel ng Priscilla bilang ina, paano niya pinoprotektahan siya sa gitna ng kontrobersiya. Ang kanyang mensahe sa mga babae. I'm a fighter and I'm a big believer in family and values. Sabi nga, ang tunay na kagandahan ay hindi lang sa mukha, na sa puso, sa isip, at sa tapang na sabihin, kaya ko to. At si Priscilla, she's got it all. Ang mga larawan sa Priscilla sa kanyang advocacy work, alam nyo, ang dami pong larawan na nag-aan talaga sa internet. No? Talagang marami po advocacy work. Ito si Priscilla. No? At yun, mga kaibigan, ang kwento ni Priscilla Merel, maiksi lang po ito ha. Isang kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagtindig sa sariling karapat-dapat. Salamat sa inyong panonood. Ngayon ha, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe para sa mas maraming ganitong pagtalakay. Ano ang inyong natutunan mula kay Priscilla? I-share nyo yan sa comments. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Maraming salamat po sa inyo.